Hi, share ko lang ang nakakatuwa at most memorable ko na experience pauwi ng probinsya. Ako nga pala si Mike, ikwento ko lang ang experience ko nang paluwas ako sa aming probinsya, kasi magbabakasyon na sa aming paaralan. Umaga noon, at maaga ako nagising kasi kailangan kong habulin ang oras ng bus na bumabiyahe sa amin at para maiwasan na din ang malubhang traffic sa Manila. Kaya after ko magkape ay naligo na ako at dali-dali na kong pumunta sa terminal ng Victory Liner, para sumakay. Sa paglalakad ko palang papunta sa terminal ay, nararamdaman ko na kumukulo na ang tiyan ko pero binaliwala ko ito, at nawala naman ang sakit ng tiyan ko. After ng ilang oras ng pag-aantay ay umalis na din ang bus pauwi sa probinsya namin. At nangyari na nga ang hindi ko inaasahan na mangyayari sa buhay ko. Nakalabas na ang bus sa NLEX at patuloy nito binabagtas ang kahabaan ng expressway. Sumakit ulit ang tiyan ko, at dumating na sa point na halos yumuko na ko sa sobrang sakit pero hindi ko pwede ito ipahalata sa katabi ko, kasi bukod sa maganda ito ay nahihiya ako sa sitwasyon ko nung oras na yon. Lahat ng balahibo ko ay nakatayo at para bang nasa sauna ako dahil sa init ng pakiramdam ko at pinagpapawisan na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, malayo pa ang susunod na bus stop dahil kakapasok lang namin ng expressway. Tiniis ko ito at inisip ko na lang na, mind over matter lang ito. Fast forward. Hindi nawala ang sakit ng tiyan ko kaya naman naglakas loob na ko na tumayo at lumapit sa conductor at ibinulong dito na kung pwede huminto sa pinakamalapit na gas station sa NLEX kasi ako ay natatain na. Sinabi naman ng conductor na nasa 20 hanggang 25 minutes pa ang pinakamalapit gas station. Kaya wala na akong nagawa kundi hintayin ito. Pabulong ko pala ito sinabi ngunit meron pa din nakarinig sa sinabi ko kaya yun na lang din ang hiya ko pabalik sa upuan ko. Makalipas ang 10 hanggang 15 minutes ay hindi ko na talaga kaya, may nararamdaman akong basa sa underwear ko at napapansin ko na yung katabi ko nagtatakip na ng ilong. At may nagrereklamo na din sa mga kalapit naming upuan na bakit prang amoy taas-terist daw. Sa sobrang hiya ko ay sinuot ko ang face mask ko at pilit ko na iniipit ang *T ko para hindi ako magkalat sa loob ng bus. Nung nag-stop over na ang bus na sinasakyan ko sa pinakamalapit gas station sa expressway ay dali-dali akong tumayo sa upuan ko at hiyang-hiya na lumakad palabas. Dahil ako lang ang bumaba ay takaw tingin ako sa ibang nakaupo, at tila masama ang tingin sa akin dahil sa baho sa loob ng bus hahaha. Sa sobrang hiya ko nung mga araw na yon, ay hindi na ko bumalik sa bus na sinakyan ko at pilit ko sinisilap sa malayo kung aalis ba sila kahit wala ako. Dahil sa sobrang tagal na siguro nila ako hinihintay ay, bumaba na ang conductor ng bus pro hanapin ako at patago ko itong tinawag, at sinabi sa kanya na hindi na ko sasakay kasi nahihiyan ako sa mga kasama ko na pasahero din sa bus. Haha. Sinabi ko na lang na nagpasando na ko at hihintayin ko na lang dito, pero ang totoo ay hindi naman talaga, dahil wala kaming sasakyan na pangsundo. Buti na lang may nakausap ako na mabait na truck driver ng mga gulay, na kung pwede isabay ako at ibaba na lang sa lugar na kung saan sila mag-e-exit. Mabait naman si kuya at dahil wala nang mauupuan sa harap ng truck nila ay pinaupo ako nito sa likod kasama ang mga gulay na iaangkat nila. Hahaha. Umaasa ako na walang may kilala sa akin sa bus na nasakyan ko pauwi ng probinsya namin. Haha, kasi habang buhay kong kahihiyan yon. Sender.